Inakusahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si House Speaker Martin Romualdez na nakipagsabwatan daw sa mga komunista para sa balak nitong tumakbong Pangulo. Tugon ni Romualdez, chismis lang yan at nakatuon daw siya sa tungkulin bilang Speaker. Saksi, si Salima Refran. Ang mensahe ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso dahil umano sa pakikipag-alyansa ng liderato nito sa tinawag niyang mga komunista. Bantayan ninyo ang military pati pulis. Kayong nakapagkonsabo dyan sa Kongreso. Hindi ko kayo tinatakot. Pero bantayan ninyo ang military pati pulis. Ilan ang namatay na pinatay ninyo? Pahaging pa ni Duterte, ang pakikipag-alyansa raw ni Romualdez ay para sa pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Yung mga gustong ibigay mo yung bayan sa kanila. And let us see what will happen to this country. Mag-experiment tayo. Ako, sabihin ko sa iyo, bumoto kayo. Ikaw, Romualdez, wag ka na ako na magkampanya sa iyo. Ngayon na. So, ang presidente, I'm not worried. You know why? Diyan yung military. Ito yung PMA. Ano lang yan, makadito lang yan. Nagatingin niya ng kung saan papunta ang bayan natin. Kinuha ng mga mamamahayag ang reaksyon dito ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. sa pagharap nito sa Senado kanina. Pero ang sinabi lamang niya, pwedeng alamin ko lang muna yung what particular details or particular role ng PNP na nababanggit kasi mahirap baka magkamali ako ng sagot po dyan. Si Romualdez sinabing bilang speaker, prioridad daw niyang itaguyod ang pagkakaisa at pagtutulungan sa lahat ng grupo sa politika. Isang tabi daw muna mga chismis at spekulasyon tungkol sa eleksyon at ituon ang pansin sa kung ano ang magagawa para sa pag-unlad ng bayan at pagsulong ng kapakanan ng mga Pilipino. Tungkol naman daw sa kanyang political aspirations, buo niyang pinanindigan ang kanyang papel bilang speaker. Ang kanyang focus daw ay ang kanyang kasalukuyang mga responsibilidad at hindi ang mga posibilidad sa mga eleksyon sa hinaharap. Hinihingan pa namin ng pahayag ang AFP. Sa sabpina naman para sagutin ang reklamong grave threats na inihain laban sa kanya sa Quezon City Prosecutor's Office, sabi ni Duterte, magpapakulong na lang siya dahil ino-oppress siya umano ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang nagsampa ng reklamo. Sagot ni Castro, huwag siyang nagdadrama. At itong pag-oppress, wala tayong kakayahang ganon. Di po ako yung nang-oppress. Diba? Baka baliktad po yun. Diba? So siya yung may kakayahan na gawin po yun. Ayon naman sa Makabayan Block na kinabibilangan ni Castro, imbis raw sagutin ni Duterte ang reklamo, ay nagbato pa ito ng panibagong banta. Pinag-aaralan daw ito ng legal team ng Makabayan Block. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.